So good day guys, on our previous video, nag-reset tayo ng ating 150 gallon na tank at pinalinaw natin yung green water at ginawa natin ganito kalinaw na walang palit-palit ng tubig. At doon sa ating video ay may nagtanong about sa filtration system na ginamit natin at ano daw itong block na ito. Since nag-promise din ako na i-discuss ang advantage at disadvantage ng merong water pump sa loob ng tank at kung nasa labas yung water pump. So okay, mabilisan lang para marami tayong mapag-usapan. Advantage if nasa loob ang water pump ay mabilis lang i-set up. Konting piping lang at less leaks. Less din ang opportunity na mag-expand ng filtration at maganda ito sa mga lesser bioload na setup. Kasi if mag-overload ka sa ganitong setup, mapapadalas ang paglinis mo sa filtration. Bakit? Kasi since nasa loob ang water pump, maaring higupin niya ang poops at uneaten foods at mapunta sa mechanical filtration, which is yun naman talaga ang trabaho ng mechanical filtration. Problema lang is, doon magde-decompose ang mga ito at matrabaho para sa mga nitrifying bacteria at maaring ika-stress nila at magdulot ng spike. Ang pinakadelikado sa lahat kung nasa loob ang water pump, kung mag-clog ang sump mo o naman kaya masagi ng mga pusang umaakyat sa sump mo or kung may ano-anong dulot ng failure ng piping at sump at bumuhos or umapaw sa labas ng tank mo, maubusan ng tubig ang aquarium mo. At huwag mo na imaginein anong mangyayari sa isda sa loob ng tank. Kaya mas safe sa overflow method. Yung water pump ay nasa labas at nasa filtration. Kasi kung magkakaproblema sa labas, yung tubig na lalabas ay yung abot lang sa limit. Pinaka-safe if lagi ka wala sa bahay. Kaso lang, sa ganitong setup, medyo prone to sa leaks at matrabaho i-setup. Kailangan mo ng skills ng pagbutas at pag-seal at dapat naunawaan mo yung technicalities ng filtration system. At pwede ka ding mag-expand na mas maraming bacteria housing or chambers. Ano ba ang mga importanteng technicalities sa filtration? Number 1 is flow rate. Dapat tamang flow rate. Bakit? Dapat hindi masyadong malakas, hindi rin masyadong mahina. Dapat may tamang contact time sa biomedias ang tubig upang may pagkakataon silang makonvert ang ammonia to nitrite then to nitrate. Hindi rin yung masyadong mahina na mas mabilis pa mag-generate ng ammonia ang tank mo kaysa maglinis ng tubig. Kaya sa setup natin, binabaon talaga natin ang mga pipes hanggang sa baba para magkaroon talaga ng contact sa mga biomedias sa ilalim then pataas bago mag-overflow sa kabilang chamber, which is ganon din. Dadaan sa pinakababa ng mga biomedias at pataas para simot talaga ang ammonia bago ibalik sa tank dito sa ating last chamber. Mali yung dumaan lang sa taas ng mga biomedias at labas ulit pabalik sa ating tank. Less effective yun. Follow for more fish keeping tips.